Pasimpleng nasupalpal mga kababayan ni Senator Marcoleta. Etong si Erwin Tulfo. Dahil pasikat na naman mga kababayan eh. Yung tipikal na gawain ng mga Tulfo mga kababayan na ang daming kuda. Tama na to, ganyan mga kababayan. Dapat ibisigahan, heads will roll daw mga kababayan. At pangalanan na ang dapat pangalanan. Matapos magpasikat mga kababayan sa kanyang introduction. Sa kanyang introductory speech mga kababayan doon sa Senado. Tungkol dito sa hearing sa flood control. Ay tila napitik agad ni Senator Marcoleta mga kababayan eh. Sa mga pinagsasabi nito mga kababayan na pangalanan na ang dapat pangalanan. Ang sabi ni Senator Marcoleta mga kababayan, di pangalanan mo na. Para talagang indirectly nasabi ni Senator Marcoleta mga kababayan, ang dami mong pangsatsat, pangalanan mo na. Panoorin niyo po ha. Names must be named. Wow, names must be named. Sige ha. Heads must roll. O gugulong ang mga ulo daw mga kababayan itong papangalanan nila. Justice must be served. Wow, wawawi, wawawi, wawawi. Yan talaga ang bida-bida niyang mga sinabi mga kababayan. Nasagot tuloy ni Chairman. Chairperson ng Blue Ribbon si Marcoleta mga kababayan. Sabi mo, names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Sana sinabi mo na daw ang pangalan ng mga politiko. Kulang na lang, ang dami mo pang satsat pangalanan mo na. Oo nga no. Anyway mga kababayan, hindi malalabel etong mga senador na ito dahil mayroon silang immunity. Pangalanan nyo na. May listahan daw si Tulfo eh. Names must be named. Kung may listahan ka dyan, banggitin na natin lahat ang Banggitin mga mo dapat na. banggitin. 545. Eto kasi mga kababayan ha, bago yung nasupalpal ni Senator Marcoleta si Tulfo, eto kasi ang mga sinabi ni bida-bidang mga sinabi ni Erwin mga kababayan. Tipikal na Tulfo mga kababayan. Grabe kung dyan sa hearing, ang daming sinasabi. And then, ang problema dito sa mga Tulfo mga kababayan, all talk. Hindi napapalo up mga kababayan ng actions itong kanilang mga pinagngangawa. Hanggang salita lang, in short. 0.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Reklamo lang. Sa salitang reklamo. kalye, pagnanakaw to the max. Pagnanakaw to the max. Pangalanan mo na. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore. O tingnan niyo yung graph mga kababayan ha. Simula nang naupo si Bangag mga kababayan. 2022. Tingnan niyo mga kababayan. Lumaki ng lumaki hanggang sa 2024 mga kababayan until sa 2026 sa budget. Doblado na. Dublado na ang budget sa flood control mga kababayan. Binabaha pa rin tayo ng todo. Mas malala pa nung panahon ni Pangulong Duterte. 2022, tapos ang budget na ngayon mga kababayan, dublado. Because we already have an answer why year after year, flood waters. May answer na si Tulfo ha, may answer na. Bakit hindi mo ina-actionan yung answer? Kung may answer na kayo, bakit naghihiring pa kayo? Sana pupunta na ito sa kasuhan mga kababayan talaga na mayroong makukulong. Diyan sa Senado mga kababayan, wala yung makukulong. Still drown our community Kung may makukulong, contempt lang mga kababayan and then makakalabas na. while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon. O alam nila mga kababayan, mayroong komisyonan. And then, what's your action? Ang mga kontratista, masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost palpak. projects na. Sabi ni BBM, ang mga simento, ang daling madurog. Isang pisil lang daw niya mga kababayan para ng pulburon. Nadudurog. Goldilocks. Ang sistemang ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. Bawat dinadaanan niyan mga kababayan, mayroong kaltas. Hanggang dumating doon sa mga kapitan. Ay, Diyos mio. Kawawang Pilipinas. Kaya nga totoo yung mga kababayan yung parang depiction na galing sa taas mga kababayan, isang timba na tubig, pagdating doon sa mga tao, isang patak na lang. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng 2 hanggang 5%. Every Halimbawa, kung ang official. proyekto ay pinondohan ng 100 milyon, Alam mo pala, Tulfo Pangalanan mo. nasa 30
40 to 30 million na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback Komisyon. simula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya wala ng bakal, mga kababayan. Swerte ka na kung may makita kang isang hibla ng bakal At dyan. kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Sino-sino? Di ba may listahan ka? Mr. Chair, Names will be named. we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named. Names must be named. Heads must roll. Heads must The roll. Filipino people are tired of endless excuses and lies while Oh. corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila ay in-house construction. Ilan lang naman yan eh. Tugisin nyo. Tugisin nyo. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Talaga. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon. Mga kontratista, mga kababayan na kongresista. Yan. Ang daming mga Sa eroplano. mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in higher office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Ang Blue Ribbon pangalan. Anong mga pangalan, Tulpo? Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Oh, ang araw ng pagtutuos daw, mga kababayan, ha? Sige. Sige. Tingnan natin kung araw na ito ng pagtutuos. Tamaan na po ang tamaan, Tamaan ang tamaan. kaibigan, kasamahan, Oh, kaibigan, kamag-anak o kasamahan. matataas na opisyal. Kung makikinig ka dito kay Tulpo, mga kababayan, no? Grabe, eto na. Ang kulang sa mga Tulpo, mga kababayan, no? Action. All talk kasi, mga kababayan, eh. Justice must be served. Wow, Maraming justice salamat, must Mr. be Chair. served. Oh, anong sagot ni Marcoleta? Thank you, Senator Erwin. Oh, eto sabi ni Senator Marcoleta, oh. Names must be named. Oh, pangalanan ang dapat pangalanan. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Kaya nga, oh, may mga listahan naman kaya kayo dyan. Oh, oras ka pa naman, maya-maya ng konti. Oh, bigyan ng Listahan ka chance. dyan. Banggitin Ilabas natin mo, lahat ha? ng mga- Names will be named. O, challenge mga kababayan ng Senator Marcoleta, ilabas mo ang listahan mo. Erwin Tulfo. Of course, you would want to start with the questions already and si clarification already. O, si JB po, naman. Mr. Chair, napag-usapan na po, nabagit niyo po na 350 billion taon-taong budget. More than that? Hindi po natin Oh. nakikita. We cannot fight nature but in dun po mga flood control projects dapat sa lalong madaling panahon dapat na ilalabas ka agad ang tubig. Yun po ang importante. Ang katanungan ko lang po, dun sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Sana ito na Susunod pupunta. na yung master plan kung meron nga ba. Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair, sa 350 billion. Nasabi na yan ni Senator Marcoleta, mga kababayan, na parang walang master plan. Para ka daw nagpagawa ng bahay, mga kababayan, na hindi mo alam kung saan ang kusina. Nabanggit ninyo kanina, yung flood-prone provinces, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk mismatch. ng mga proyekto na flood control. At ang champion daw ng flood control, mga kababayan, no? Bulacan. Hindi na daw proportionate, mga kababayan, sa ibang mga lalawigan. Sino ba taga Bulacan dyan? Mr. Chair, kung hindi nasusunod ng flood ang ating pong master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay patsi-patsi po talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, magmula Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic Kanya-kanya kasi, mga kababayan, no? Wala na tuloy nagagawang maayos. pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Pero kung panay slope protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makikita, ay hindi natin talaga mahanapan ng mabibigyan ng solusyon ang pagbabaha. Siguro simple lang, Mr. Chair, tayo po at yung mga opisyal, hindi ho tayo biktima. Ang nakakaawa, yung mga biktima na pagbabaha. Ang yayaman nyo eh. Andun kayo nakatira sa mga flood-free areas, mga kababayan, na mga
High-end na subdivision. pinaghirapan po nila, sasakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanilang pong pinaghirapan ay taon-taon, kung hindi ako nagkakamali, pangatlong Nababaha. taon na tayo nung mula ako nakabalik. 3 taon na itong Simulan na naupo si BBM mga kababayan dahil ano kasi, yung mga ilog mga kababayan din, hindi nililinis. Mayroon na nga offer si Ramon Ang. Walang gastos ang gobyerno. Natumbok na niya mga kababayan kung bakit bumaba sa Metro Manila. Andun, naharangan mga kababayan ng lagusan ng tubig na dapat sana doon lalabas mga kababayan. Mayroong strukturang nakaharang. Nagbo-volunteer na si Ramon Ang. Bakit hindi niyo payagan? na ng ating majority leader. Siya po yung nagagalit na rito dahil siya po yung taga Bulacan. Pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot. Yun lang po, Mr. Chair. Yun lang. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.